Magandang araw. Ngayon, dito tayo sa loob po ng ating park, no? Ito po yung punso ng ating kaibigan. Ngayon po, ang daming nagtatanong tungkol po sa mga tao doon sa EDSA. Mayroon nagtatanong sa atin, guys, at gusto po nilang ipatanong sa ating kaibigan kung totoo po ba na binayaran po ng mga Duterte yung dumalo doon sa EDSA. Kaya nandito ako, tutugunan natin para malaman po ninyo ang katotohanan. Nandito si Tatay Shuto, siya po ang magpapaabot tungkol po dito sa ipinatanong ninyo. Magandang buhay, kaibigan. Salamat po. Nandito po kayo. Meron pong mga tao nagtatanong sa atin at gusto pong itanong daw sa inyo kung totoo po ba na binabayaran po ng mga Duterte yung nasa EDSA ngayon na mga tao. Kasi ang sabi po nila sa chat na natanggap ko, binabayaran po daw sana sila ng tig 500, pero bakit po daw nangyari 200 lang po yung natatanggap po sa mga tao. Kaya gusto kong maipaabot natin kung okay lang po ba na kung binabayaran po ba talaga yung mga tao doon sa EDSA ngayon na hindi po nila natanggap po talaga yung 500, 200 lang po daw. Kaya marami daw umalma, kaya naparito ako para po ipaabot sa inyo, kaibigan. Patay na, guys. Ito po yung ang sabi ni kaibigan, no? Sana po daw hindi po kayo maupin sa amin kung ano man ang sasabihin ko na ipaabot sa inyo, dahil po ako po ang taga-translate po ng ating kaibigan, kasi ako lang po yung nakakaintindi po ng kanilang salita. Ito po ang sabi ni Tatay. Ulitin mo raw, tayo, eh. Ang sabi po ng ating kaibigan, sa lahat po ng nagtatanong, ito po ang katotohanan, no? Maraming tao po doon, nandoon, nagbigay po ng suporta, hindi po sila binabayaran. Pero tay, bakit po nagsinglabasan po yung mga issue ngayon na binabayaran po daw ng mga Duterte yung dumalo po doon, pumunta doon sa EDSA? Guys, kung meron mang binabayaran po doon, guys, sa totoo lang, yung mga tao lang na malalaking tao, yun po ang nagdala po doon, na sila po talaga yung meron makukuha. Kasi po yung mga matatapang na nagsasalita, no? Pero yung iba, kusang loob po yan na sumusuporta po. Hindi po lahat ng tao dyan na binabayaran po. Sa totoo lang, guys, sumusuporta po talaga. Buhay po nila ang kanilang inihatid po doon para po ipakita ang ilang suporta. Kung meron man pong binabayaran, guys, sabi po natin kaibigan, siguro yung mga tao na kilalang tao, no? Kaya kayo na lang po wala maghusga nito, guys. Basta ang sabi ng ating kaibigan, totoo po yung ipinapaabot niya, na yung binabayaran lang doon, kung mayroon mang binabayaran, yung mga tao lang na malalaking tao. Pero yung iba dyan na dumalo, hindi po. Sa totoo lang, no, kusang loob po nila ipakita ang kanilang simpatya sa mga Duterte, dahil po nakita po nila talaga na mayroong nagawa po yung mga Duterte. Isa-isahin po natin, guys, no? Ipamukha ko na lang sa inyo. Pwede ba natin ipabot, tay? Sige, ipapaabot namin, guys, mamaya. Pero ngayon, mayroon pang katanungan dito. Ano po ba ang pakay po ng mga tao doon sa EDSA ngayon, kaibigan? Bakit po mas lalong dumami, no? At saka bakit po nila ginawa ito? Ano po ba talaga ang kanilang gustong mangyari po?
O, oo nga, hindi talaga totally, no guys, na dumami daw ang tao, hindi katulad sa noong nangyari po yung kudita. No, hindi po. Kung delikado po yan, kung lalong dumami, sumikip po doon, yun po ang mangyayaring hindi maganda, na may mga masasamang mangyayari po sa mga tao doon kung sakali man na dumami pa. Kung ito lang, ganito lang talaga karami ngayon doon, wala pong problema, sabi ng ating kaibigan. Pero hindi po ba nasagot po, kaibigan, kung ano po ang kanilang gusto mangyari? Kung bakit po may mga tao hanggang ngayon? Gusto po nila guys na yung presidente na bumaba sa pwesto. Pero ang sabi ni kaibigan, hindi po yan madali na bumaba yan. Hindi po talaga basta-basta na siya po ay aalis sa pwesto, dahil po hindi naman po talaga, no, na yung gulo ba na pwede na silang umakyat po doon kung saan po naka-opisina yung ating presidente. Kung mangyari man po yan, no, siguro kung aabot po ng tao doon mga 6,000, no, mahigit, siguro may mangyari talaga na panggigipit po talaga ng ating mga pulis doon. Ang kawawa po talaga dito, ang nakita ng ating kaibigan nung pumunta siya doon, no, kawawa po talaga yung mga pulis natin. Sila po talaga yung unang makatanggap ng mga sakit na sa katawan kung sakali man na mga puwersa yung gagamitin po ng mga nakadalo doon. Kaya ito yung ipapaabot ni tatay, yung mga tao doon, kusang loob po talaga, no, na pumunta. Kusang loob po talaga sila, nagbigay po ng suporta sa ating Vice President. Kung mayroon man po kayong narinig po ng mga isyo, di natin alam, no, ang mayroon matanggap siguro doon yung mga taong kilala, yung taong malalaki na may mga ginagampanan noon, no. Kaya nagpapasalamat po tayo kay kaibigan na ipinapaabot po niya yung wala pong bias ito guys, no. Pantay-pantay na lang po yung Pero kung titingnan po ninyo guys, nung nakaupo talaga yung Duterte, lahat po ng mga adik tumino. Kung meron man, nagtatago lang. Takot. Pero ngayon, sa totoo lang guys, nang yung BBM po ang naging presidente, alam mo ba kung ano nangyari? Naglalantaran po yung mga adik ngayon, hindi na natatakot, no, dumadami, maraming bata na kidnap, daghan kaayong mga bata nga gipang rape tungod lang ana sa mga drugs, no. Noong si Duterte yung namumuno, sa totoo lang, prangkahan na lang tayo. Makikita po ninyo doon, no. Ang daming tumino. Kung mayroon mga adik, nagtatago, no, gumamit. Pero wala po talaga na mga kabataan po na nabibiktima noon, no. Kung mayroon man, iilan lang. Pero ngayon, i-compare mo, grabe, ang dami talaga guys. Kaya kung kayo ang aking tatanungin, sino ang maganda na ibalik po sa pagka-presidente po dito, no? Kayo na lang, kung mayroon man sila Lini noon, kung si Lini po yung tatakbo at saka yung Duterte, sino pa yung tumakbo noon, kayo na ang magpipili, no? Basta kami, nagpaabot lang kami kung kino-compare po natin yung mga krimen na nangyayari noon nung Duterte pa yung namuno at ngayon. Kaya salamat po sa inyong titiwala sa amin guys. Sana po yung nagtanong sa atin kung sino man yung binabayaran, ito lang ulitin ko, yung mga tao doon, kusang loob po yan pumunta, no. Yung mga tao talaga na mga nagbigay po ng suporta sa ating Vice President. Kung mayroon mang binabayaran guys, yung iba ay paninira po yan.
At saka kung mayroong binabayaran yung mga tao siguro na malalaki at kilala, sila po talaga ang meron siguro doon.